Lahat na ata ng pambabastos at pangalipusta ng mga dayuhang tampalasan ay naranasan na ng ating nag-iisang pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao, sa pakikipaglaban mga kaibigan. Ngunit isang matamis na ngiti nga lamang po na walang halong kaangasan at kayabangan ang ganti nito palagi na naglalayong sabihin ang mga kamao na lamang niya ang siyang magsasalita para sa kanya. Kaya ang ending ay puros basag-basag, bukol-bukol at mahiya mo galing ng banggaan ng mga kariton na ang takbo ay 120 ang inabot ng mga pagmumuka ng kanyang mga mayayabang na kalaban. Kaya naman, napakaraming halimaw ang talaga namang nangagsisi at mga nangagpenitensya dahil sa mga nagawa nilang pambabastos sa ating nag-iisang pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao. Isa na nga po sa listahan ng mga mayayabang na winasak ni Manny Pacman Pacquiao mga kaibigan ay ang nag-iisang alaga noon ni Mayweather na si Adrian Docolocoy Broner na di umano ay tirador ng adobong garapata. Napakawalang hiya nito mga kaibigan dahil sinabihan nitong uugod-ugod na daw si Manny at talaga namang may osteoporosis at rayuma na daw ang mga buto-buto. Kaya isang madaling laban lang daw ito para sa kanya kung susumahin. Pagre-retire na daw niya ng sahabilitan ng 40 anyos na Manny Pacman Pacquiao at palili pa rin ang ulo sa pamamagitan ng kanyang lumalagablab na kamao pabalik ng Pilipinas. May pagsayaw pa ito na mahiya mo bulating binuhusan ng ginisa mix at nor cubes tapos nagpapasuklay pa sa laban. Para namang brokoling binlakining shampoo ang buhok. Sinabi rin ni Adrian Docolocoy Broner na wala daw siyang pakialam kahit 8 Division World Champion ang ating nag-iisang pambansang kamao mga kaibigan. Hindi raw ang style ni Manny ang makakapagpataob at makakatalo sa kanya. At sisiguraduhin daw niyang uuwi si Manny ng luhaan sa Senado nang wala ng dalang belt at gulpi sarado. Dagdag pa nito ay ito na daw ang magiging huling laban ni Manny sa ibabaw ng lona dahil sisiguraduhin daw niyang knockout ang aabutin sa kanya ni Pacquiao. Sinabi pa nga nito na napakaswerte daw ni Manny dahil nakaharap niya ang isang tunay na dekalidad na boksingerong kagaya niya. Ngunit sa kabila nga po ng pangtatrash talk na lumabas ang nguya-nguyaan ng hambog at bastos na itong si Adrian Docolocoy Broner ay sinagot lamang ito ni Pacquiao ng isang matamis na ngiti at sinabing wala naman daw siyang personal na galit kay Broner at naiintindihan niya naman daw ito dahil nagpo-promote lamang daw ito ng kanilang magiging laban at kung gusto daw niya makipagkaibigan sa kanya sa labas ng ring pagkatapos ng laban ay wala naman daw itong kaproblema at naway mag-enjoy daw ang mga boxing fans sa kanilang magiging laban. Ngunit pagdating nga po sa mismong laban mga kaibigan, ang maangas at lakas-lakasang nasa prime pa na si Adrian Docolocoy Broner ay nilamon lamang ng buong buo ni At pagkatapos nga po ng laban mga kaibigan ay hindi nga po matanggap ni Broner ang kanyang pagkatalo. Nagwelga ito habang ini-interview at talaga namang nagbubunga nga ng inam habang sinasabing siya daw dapat ang nanalo dahil siya daw ang mas may malilinis na patama kumpara kay Manny. Ngunit bandang huli ay wala namang nangyari sa kanyang pagwewelga. Kaya ang ending, lahat ng mga pinagsasabi niyang kayabangan bago ang laban ay nilamon niya ng bongbo hanggang mabilaukan at siya ang umuhing luhaan na mahiya mo unggoy na na-hold up na nilimas ang isang sakong dalang saging. Isa pa nga po sa talaga namang nakapagpataas ng kilay ng mga boxing fans ay ang naging laban ni Manny Pacman Pacquiao kontra sa kababayan ni Inoue na walang iba kundi si Shin Terao na di umano ay tirador ng sinigang na kakao na ang paasim ay bimpo ng tricycle driver na 2 araw nang walang garahe. Hindi naging maganda ang pakitungo nito kay Manny mga kaibigan. 25 taon na ang nakakalipas dahil medyo banas daw siya sa mga Pilipino dahil di umano ay dugyot daw tayo dahil nakakamay lang daw tayo kapag kumakain. Tapos kung saan-saan naman daw humihipo. Batang-bata pa dito si Manny sa laban na ito mga kaibigan. At ang kalaban naman niyang Hapon ay 10 taon ang edad sa kanya. Kaya naman sa laban na ito mga kaibigan ay tinuturing na heavy underdog ang ating pambansang kamao. Bago ang kanilang laban as usual, kung ano-anong kaangasan ang lumabas na naman sa nguya-nguyaan ng Hapon. Napakabata pa daw nang itinapat sa kanya at para lang daw siyang makikipagsuntukan sa kanyang pamangking batugan. Masyado daw
boring ang itsura ni Manny at hindi na daw niya pahihirapan ang Batang Pacquiao at tatapusin na daw agad niya ang laban dahil nakakaawa nga daw ang pagmumukha nito. Dagdag pa nito ay sa kanyang balwarte pa daw talaga pumalag ang Batang Pacquiao kaya naisipan daw niya itong alayan ng bulaklak na pang At dumating na nga po ang laban. Grabe, punong-puno ang araneta. Tapos nakadilaw ang kanilang pambato. Tinerno pa sa medyas at ngipin. Ngunit sa mismo nga pong laban mga kaibigan ay as usual, kabaligtaran na naman ang nangyari. Binakbak agad ni Manny ang mukha ng Hapon na talaga namang parang nakarobos na kabayo. Pasmado bunganga mo ha. O ayan, T-Rex arms combination, lamunin mo. Ayun o, tawa pa lang yan mga kaibigan. Ang sarap ng ambalusin at chinilasin. Animoy unggoy na inurungan ng regla kung humalakhak itong mayabang at hambog na si Brandon the Punching Bag Rios. May pagpalo pa sa magasin ni Manny Pacquiao at ang angas ng buga-buga. Para namang gasol ang korte ng pagmumuka. Sa video natin ngayon mga kaibigan, ating matutunghayan kung papaanong pinagmukbang ng kamao, palaparin sa suntok at gawing hulmahan ng batya ang pagmumuka nitong si Brandon the Punching Bag Rios ng ating pambansang kamao. Taong Nobyembre 2013, ikinasa ang laban ng Manny Pacquiao at Brandon Bam Bam Rios para paglabanan ang bakanting WBO welterweight title. Una nang hinambalos ni Pacquiao ang pagmumukha ng kaibigang oso nitong mokong na to na si Antonio Margarito. Minura si Pacman at may pagtanong pa sa batang wala pa namang muhang kung sino ang mananalo sa kanila ni Pacquiao. Who's gonna win? Pacquiao or Margarito? Margarito. Alright. Yeah. Who's that? Wait a No, this guy.
es puto Pacquiao. Kumpiyansang-kumpiyansa ito dahil ito daw ang pinakamatindi niyang training na naranasan sa buong buhay niya at preparado daw siya sa kanilang laban at alam na daw niya ang pangontrang depensang gagamitin niya kay Pacquiao. Aba ay tunay nga naman, pinaghandaan ng kampo nila ang depensang gagawin nila sa atake ng ating pambansang kamao. Yun nga lang, nakalimutan ng kanyang trainer na sabihin kamay ang ipangsangga sa suntok ni Pacquiao. Kaya yun, pagmumukha niya ginamit niyang pangsalag. Kaya naman, matapos ang laban, tinubuan tuloy ng malaking kulane ang pagmumukha nitong si Antonio Margarito sa kanang pisngi. Anyway, to the rescue naman ng kaibigang oranggutan nito na si Brandon the Punching Bag Rios. At ipaghihiganti daw niya ang huling saling lahi ng mga Meksikano. Subalit bago ang kanilang laban, maraming boxing fans ang nagpe-predict na gagawin lang daw siyang pang-tune-up fight ng ating pambansang kamao at bubugbugin lamang ng walang kahirap-hirap. Gigil na gigil naman ang panga ni Rios at nagngangalit ang mga gilagid at sinabing hindi daw siya pang-tune-up fight na boksingero at mas lalong hindi daw siya magiging punching bag o punching mitts. Bago ang laban, puro kabulustugan at talaga namang puro trash talk ang lumalabas ang nguya-nguyaan nitong si Rios. Tatapusin na daw niya ang naghihingalong karir ni Pacquiao at pagre-retire na ng maaga. Sa kanilang weigh-in naman, nagpasiklab na agad ang ating pambansang kamao. Mantakin mo ba naman, pinakitaan ng galawang Master Hokage ang mga boxing fans. Humarap ito sa magandang modelo na animoy gusto itong kalabanin ng banayad at dahan-dahan. Samantala, nagkagirean naman ang kampo ng training team ni Pacquiao at Brandon Rios dahil iginigit ni Freddie Roach na tapos na ang panahon nila Robert Garcia sa paggamit ng gym dahil isang gym lang ang kanilang ginagamit sa pag-iensayo at may schedule talagang sinusunod at ayaw pa nitong magsialis. Nakapagbitaw tuloy ng di magandang salita si Freddie Roach kaya natadyakan ang tinanggal niyang dating conditioning coach ni Pacquiao nakakalipat lang sa kampo ni Rios. Samantala, ang mayabang at hambog na si Rios ay walang pakialam at dire-diretso lang sa pag-iensayo na imbis na umawat ay tuwang-tuwa pa na animoy unggoy na binatuhan ng lakatan na saging. Na mahiya mo may tililing, inuudyukan pa ang kanyang team na sige lang gulpihin nyo pa yung mga yan. Napailing na lang si Pacquiao sa interview tungkol sa nangyari at sinabing magrespetuhan na lang at magmahalan na lang. At nagsimula na nga ang laban. Ang 27 na si Brandon Bambam Rios ay kumpiyansang-kumpiyansa na pahihimlay na daw niya ang naghihingalong karir ng ating pambansang kamao at may pagsayaw pa ng buong tarat-tarat at talaga namang binobomba pang maigi ang mga kamay. Tapos pinangangalandakan pa na nagtraining daw siya ng maigi ng 5 buwan at sinunod daw niya ang lahat ng sinabi ng kanyang trainer. Kaya hindi daw uubra ang ating pambansang kamao dahil ito daw ang pinakamalakas na version ng kanyang sarili at papatulugin daw niya ang ating pambansang kamao. Tapusin! 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 Round 1. Gigil na gigil si Pacquiao at gusto nang dikdikin ang pagmumukha ni Rios. Pinalamon ito ng T-Rex arms combination at nagmistulang unggoy nakaka-menopause lang sa bagal ng kilos nito. Lahat halos ng suntok nito ay kumakalpot at ngingisi-ngisi pa na talaga namang parang may sayad. Round 4. Dito na ginawang punching bag ni Pacquiao si Rios. Nagpakawala ito ng iba't ibang kombinasyon. Samantalang si Rios naman ay hinahamon pa si Pacquiao na sumuntok pa na sumuntok dahil nagyayabang pa ang pagmumukha nito na hindi daw siya nasasaktan. Round 5. Tinamaan ng solidong left straight ang pagmumukha nitong si The Punching Bag. At sa sobrang kayabangan niya nito ay may pagbelat pa ito na parang batang nasaktan at sinabing hindi naman masakit. Ngunit mahahalata mo naman sa pagmumukha nito ang lakas ng suntok ng ating pambansang kamao dahil ito ay nagsisimula na lumapad at nagmimistulan ng bilada ng daing sa lapad ng pagmumukha nito. Round 7. Pinaglalaroan na lang ni Manny si Rios at nagmimistulan ng punching mitts ang pagmumukha nito. At tulad ng mga naunang round, ipinapakita pa rin ito na hindi daw siya nasasaktan kahit bukol-bukol na ang pagmumukha nito at nagmimistulan ng hulmahan ng bagong disenyo ng kalandiuling ang pagmumukha nito. Round 9. Pinilit na ni Rios sugudin si Pacquiao, ngunit talagang hindi pa rin siya makatama dito at bilang ganti, pinagmumug ito ni Pacquiao ng kamao.
Humihiling na rin ang mga tao na tapusin na ni Pacquiao si Brandon the Punching Bag Rios. Tapusin! 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 Buong laban ay binugbog lamang ni Pacquiao itong si Brandon the Punching Bag Rios at binusalsal ang lahat ng pangtatrash talk at pangbabastos na pinagsasabi nito bago ang laban. Kaya ang ending, siya ay nagmistulang unggoy na may beke na may 2 ketong sa pisngi at ang lahat ng sinabi niya bago ang laban ay kanyang nilamon ng buong buo. At ang nakakatawa pa nito, hindi daw siya naging punching bag, sabi niya sa interview. Siguro nga hindi siya naging punching bag. Hindi naman siguro halata sa pagmumukha niya. You said before the fight, hey, I'm not going to be a punching bag. I have skills. Do you feel you proved something with this fight going the distance with Pacquiao? What do you think, man? You're the one that asked the question. What do you think? You was watching it. You think I'm a punching bag? I don't think you're a punching bag. I think you're incredibly determined. Nah, that's not the answer I asked. What do you think? You just said I don't think you're a punching bag. I think you're very determined. You answered the question then. Tapos patawa-tawa pa bago ang laban. Napakalakas pang mang-asar. Ayun ang ending, atungal itek ang kinalabasan. I trained my ass off to win. 5 months.